2021, maituturing na isang mahalagang araw sa mundo ng showbiz. Ito ang araw ng kapanganakan ng isang natatanging babae. Ang nag-iisang superstar ng pelikulang Pilipino, si Nora Aunor. Si Nora Cabaltera Villamayor, o mas kilala bilang Ate Guy, ay isang simpleng babaeng nagmula sa Iriga, Camarines Sur. Tendera siya ng tubig sa istasyon ng tren sa kanilang lugar. Pero dahil sa pangarap na matulungan ang kanyang pamilya, ginamit niya ang kanyang talento sa pagkanta. Sumali siya sa Tawag ng Tanghalan noong taong 1967. At sa pamamagitan ng awiting Moonlight Becomes You, ay tinangal siyang kampiyon. Doon na nagsimula ang karera ni Nora bilang isang singer. Maliit pa si Ate Guy, nagsimula sa Tawag ng Tanghalan. Isa lang yung radyo namin, tapos balilula ko, Nuranyan din. Tapos pag nagsimula na yun, nag-agawan kami ng radyo ng lula ko para makinig kami. Naging phenomenal ang pagsikat ni Nora bilang mga awit. Ang simple at maliit na babae mula sa probinsya, may kakaibang tinig na tinangkilik ng masa. At bago pa man natapos ang dekada 70, pinasok na rin ni Guy ang pag-arte. Unexplainable. Kailangan makilala mo siya at makita mo siya. At saka maramdaman mo. Dekada 70 nang gawin naman ni Nora ang pelikulang Tatlong Taong Walang Diyos, kung saan tinanggap niya ang kauna-unahan niyang parangal bilang Best Actress sa Gawa Durian at sa FAMAT. Like anybody, like any other actor or actress, she puts her best foot forward. And, I mean, talagang sabi nga niya, may mga taong gifted, magaling, mabilis. Tapos, alam mo na alam niyang gagawin niya. So, she delivers very well. So, you don't have to do a take 2, take 3. Mula noon ay nagkasunod-sunod na ang mga proyekto ni Guy na lalo pang nagpatingkad sa kanyang talento bilang isang mahusay na aktres. Kabilang dito ang Minsay Isang Gamo-Gamo, Ikaw Ay Akin, Atsay, Inak Ka ng Anak Mo, Nakaw na Pag-ibig, Kastilyong Buhangin, Bona, Kung Ako'y Iiwan Mo, at Bakit Bughaw ang Langit. Siguro her eyes, the way she talks, and the way she performs, yung paano niya man napoportray mula sa kaloob-looban niya hanggang na ilalabas niya sa screen. 1982 nang gawin niya ang pelikulang Himala, ang natatanging pelikulang Pilipino na napasama sa listahan ng CNN International para sa Best Asian Films of All Time. Para sa akin si Nora is talagang one of our best, no? At saka na meron siya isang kaakit-akit na kuha na siguro mahirap kong sabihin at talagang hindi ko ma-pinpoint kung ano yun. Pero siguro yun ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi siya nakakalimutan. Alam mo, isang bagay lang hindi ko makalimutan kay Guy, kung ang panahon ng superstar, na sa experience na tinatanggal na ako sa superstar, at pinatanggal niya ako, hindi siya pumayag. Sabi niya, hindi, si Kuya Jess hindi pwedeng alisin sa tabi ko, sabi niya ganyan. So, nagmarka na yun sa akin, hindi na maalis yun. Bilang artista, si Nora Aunor, Guy, to all of us, I think is one of the best, most talented and most dexterous actresses that we have, no? Naniniwala ako na angkop yung bansag sa kanyang superstar. Kasi icon siya, at saka natagap ako sa trabaho dahil kay Ate Guy. Dahil ang aking boss, Nora niya, number 1. I grew up watching superstar, ano kapag sabi Nora, superstar. Siya ang tinaguriang superstar ng lokal na aliwan. Titulong kanyang inani at kusang ibinigay ng masang Pilipino para sa kanya. Sa aking pagkakaintindi, ang salitang superstar ay ibinigay ng masa sa kanya. Hindi katulad ngayon na pag may isang sumisikat na artista, magkikreate ng titulo para sa artistang yun. Ang superstar ay binigay ng tao kay Nora Aunor. At naniniwala ko na kahit ano pa ang mangyari, mananatili ang superstar ay para kay Nora Aunor lamang. The real superstar, and isa na ang La Aunor. And nakita ko mismo yun sa mga mata ko kung gaano siya kamahal ng mga fans niya, na talaga ang tingin sa kanya Diyos, no? There's something heavenly about her because
Probably she represents the people and siya yung real success stories ng mga tao and iba yung charisma ni Nora Honor. Pag nakita mo, pag mararamdaman mo talaga, hindi lang nakikita, kundi mararamdaman mo yung charisma niya. Wala talaga makapantay sa galing. Iba pa rin talaga yung kanyang lagi ng pag-arte, yung paggalaw ng kanyang mga mata, yung hindi yung napag-aralan ng iba. At saka yung kanyang kasaysayan, yung naglayambag niya sa industriya natin, malak na parang wala na ulit in another 100 years, parang hindi na ulit na gagampanan. Next day, the making of a superstar. Nag-iisang superstar Nora Honor. Inaabangan na ang muling pagbabalik Pilipinas. Darating na nga ba? Abangan!